At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika, isang controversial na isyong lumabas kamakailan tungkol sa Administrasyong Marcos, kung saan sinasabing may mga hakbang na ginagawa upang gipitin ng ilang mga otoridad at opisyal ng gobyerno. Ayon sa mga ulat, ilang buwan ng sahod ng mga kawani ng gobyerno, pati na ang mga ahensya ng gobyerno ay naiipit at hindi pa naibabayad. Ayon sa ilang mga empleyado na nais manatiling anonymous, ilang buwan na silang hindi nakakatanggap ng buo ang kanilang mga sahod dahil sa sinasabing mga hakbang ng gobyerno na panahalat na naglalayong kontrolin ng pondo ng mga ahensya. Hindi na ito bago para sa mga ahensya ng gobyerno, ngunit ang mga pondo na hinihigpitan ay direktang nakakaapekto sa mga serbisyo at operasyon ng gobyerno. Sa isang press conference, iginiit ni President Kuting ng Norte Jr. na ang mga hakbang na ito ay bahagi ng mga reforma upang mas mapabuti ang pamamahagi ng pondo at mapigilan ang mga posibleng pag-aabuso. Ang mga hakbang na ito ay ginawa upang tiyakin na ang pondo ng gobyerno ay ginagamit ng tama at ayon sa batas, aniya. Ngunit nagdulot ito ng iba't ibang reaksyon mula sa mga empleyado ng gobyerno na nagsasabing ito ay nagiging sanhi ng pagkakabahala at paghihirap sa kanilang mga pamilya. Ayon naman sa ilang mga eksperto sa ekonomiya, may mga positibong aspeto sa hakbang na ito, subalit malaki ang epekto nito sa moral ng mga kawani ng gobyerno. Sinabi ng isang eksperto na bagamat makikinabang ang gobyerno sa pagpapabuti ng pamamahagi ng pondo, kinakailangan din nilang maglaan ng tamang mekanismo upang hindi makaapekto sa mga pamilya ng mga apektadong empleyado. Tuloy-tuloy pa rin ang usapin tungkol sa mga hakbang ng ipinapatupad ng administrasyon ni PBBM. Marami ang nag-aabang kung anong magiging epekto nito sa mga susunod na buwan, lalo na sa mga kawani ng gobyerno na naghihintay ng kanilang mga sahod. Makikita natin sa mga susunod na linggo kung paano haharapin ng gobyerno ang mga reklamo at hinaing ng kanilang mga empleyado. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. That will try to mangle the Constitution. Okay, kayong mga MUP, make sure that you know what is happening. You take a stand. You pick a side. Side with the Filipino people or you side with the culprit. Sa mga magnanakaw, sa mga abusado. There's only one side na tama. Isa lang ang tama na side. And that is the side of the Filipino people, imploring the aid of Almighty God, na gusto lang yung ideals natin, kaya natin kinreate itong bansa natin. Kahit tayo na dehado ng 400 years sa Kastila, 50 years sa Amerikano, 5 years sa Hapon, kahit tayo na hanggang ngayon ang dehado tayo ng dahil sa mga politiko, another 50 years. There is something in this country worth fighting for. This is our home. Ito ang ugat natin. Ito ang ugat ng mga anak at mga apo natin. Marami nang namatay para ipaglaban ang bansang Pilipinas. Kaya yung henerasyon natin ngayon, sa atin pa ba magbabago? Sa atin pa ba tayo bibigay? Hindi. Nandun na tayo inabot tayo ng panahon. Yung dami ng dumaan na taon na yan, we were so complacent. And even our forefathers were complacent. Yung mga tatay natin, mga lolo natin, they were complacent, some of them. Iba lumaban. Now, nag-abot-abot na kaya tayong binagsakan ng problema. And we will overcome if we just band together. May mga nagsasabi na isang oras na naman ako. Nasa na yun? Ay, naku, nawala na naman. May mga nagsasabi na mga military na may pinirmahan sila na ang gusto tanggalin si Inday Sara as the Vice President. At the same time, tanggalin si Speaker Romualdez. And then,
parang itinataguyod nila si BBM. Mag-ingat kayo ha, mag-ingat kayo. Kasi itong administration na to, ibang klase kumilos ibang klase, no? Maduming lumaro, no? Gagamitin nila yung ano ng taong bayan, no? Luluko-lukoy nila ang taong bayan na kukunin para mag-weekend yung mga nasa tama. So, iba sa inyo gusto si Inday, Constitution. Ganon kami, ganon ang FGF, Constitution. No choice, si Inday, no? Bakit? Si Inday, ito tandaan nyo bakit Constitution? Pwede namang hindi tayo, pwede naman hindi si Inday, pwede naman yan. Yung iba, ganon ang dahilan. Pwede naman ikaw na lang, Supremo, ikaw na lang. O nga no, sarap ba? Kutya, ako na maging ano, di ba? And then they will entice you. They will entice me na ikaw na lang, Supremo. Hindi ako naniniwala sa ganun. Sabi sa inyo, hindi ako basta-basta na bumibigay sa ganun. Sa tukso, hindi. No? Kahit mahaba yung buntot ko, may tinidor ako at may sungay akong parang kalabaw, hindi ako bumibigay sa tukso. Ako'y nanunukso. Ako'y nanunukso. Lalo na kung ano, chicks, no? De, joke lang yan. You know, hindi ako pwedeng makuha sa basta-basta tukso, power, money, no? Babae. Kahit babae, magubat sa harapan ko, hindi ako nagpapatukso. Marami na akong dinaanan na ganon. Hindi ko lang kukwento, di ba? Kawawa naman yung girl, no? Pero may hubad na Sasabihin ko, muwi ka. Gaganong pa ako, muwi ka. Magrosaryo ka ng hindi lang 1 beses, 5 beses, Ulit-ulitin mo rosaryo, magdasal ka. Huwag mo ko demonyohin. Ganon ako. Meron pa ngang may mga kwento yung kwentuhan namin ng mga OFW no? Hubad na hinubara na ako hubad na rin siya. Tapos nun ano na, no? And then, to the point na sabihin, bakla ka ba? Hindi ako bakla, pero iniisip ko yung mga uod, iniisip ko yung nanay ko, pinapagalitan ako nung bata ako, iniisip ko yung latrine ng army na bombs away, di ba? Pagka may 2 plank, nakalagay ka doon. Pagka magbabawas ka, angat ka ng konti kasi tatalsik sa'yo yung nasa ilalim. Tapos unahan yung mga uod, ang lalaki, ganyan. Iniisip ko yan para yung kung ano man yung hard-on, yung lalambot. Bakla ka ba? Hindi. Lalaki ako. Kaya nga lang, that's discipline, no? Hindi ako basta-basta makukuha sa whatever. Ngayon, yung offer na ikaw na lang, very enticing yun, pero ayoko. Bakit Constitution tayo? Hindi ka magkakamali sa Constitution because it was ratified by the Filipino people. For a start, okay yun, 1987. Even if it has mga flaws, ilan ang gusto diyang palitan. Ako, aminado, dapat palitan yan Palitan yung ibang provisions, hindi yung entirety ng Constitution. Because kung tanggalin mo yan, magkakaroon ng vacuum tayo. Kinakailangan, utik-utikin mo. You have to start from something. So, okay na yung preamble, okay na yung Declaration of Principles. Kaya kinakailangan lang yung implementing ng mga provisions, ayusin natin. Like, kunyari, yung party list, tanggalin dapat yan. Nag-bloat masyado yung Congress natin, 300. Minimaintain natin yung Congress as if ang yaman-yaman ng bansa natin. Tama na 81 na congressman. Ay, nako. Kaya nga, something is wrong sa ating Constitution, but we have to work within that Constitution. Yung pagkakaiba kasi ng ibang tao, gusto tanggalin buo yung Constitution. What for? Bakit? Mas magaling ba tayo para tanggalin natin yung buong Constitution? It was ratified by the Filipino people in a plebiscite in 1987. Huwag sana nating isipin na magaling tayo ngayon and then ihetsyopwera ninyo yung kagustuhan ng nakakaraming Pilipino. That is the logic, the essence of ratifying a constitution. You don't change it overnight because of a revolutionary government. You have a revolutionary government to rectify lahat ng mali. Pero yung totally scrap mo yan and then adapt a constitution, maniwala kayo sa akin, kokopyahin nyo rin yan. Kokopyahin nyo yung nakaraan. Ganun na ginawa sa 1987, kinopya yung 73, kinopya yung 1935. Para lang hindi malata, pinalitan yung
ibang salita. Imploring the aid of divine providence, ginawang imploring the aid of Almighty God. Same meaning. Iniba lang, para lang merong bagong constitution. Sa tingin nyo ba yung maggagawa ngayon ng bagong constitution, yun yung gusto ninyo? You know better? Because you cannot change an ideal. You cannot change the will ng taong bayan. You can change the word na ginagamit. O, isipin nyo ha. Kaya yung constitution na gusto nyong baguhin, hindi pwede. We have to start with something. And that is the constitution which was ratified by the Filipino people. Kahit saan yung argumento, daanin, kahit sinong judge, sinong lawyer, hindi mo pwedeng basta-basta itapon sa basura yung 1987 Constitution because it is unconstitutional. Okay? It is unconstitutional. You have to respect the will of even dead Filipinos who made an effort na i-ratify yan. You have to respect the dead Constitutional Commission members, some are still alive, to make that constitution, no matter how flawed, it was ratified. That's why the take-off point is the Constitution. Okay? Kung alam natin may mali, kaya nga aayusin natin. We will amend the provisions under a revolutionary government. Pero, yung tanggalin mo yan, bakit? Kasi gustong mawala si Inday Sara as the heir to the presidency. Spare tire, next in line. Hindi nyo pwedeng basta-basta hindi respetuhin yung Constitution. Hindi ako lawyer, hindi ako judge, pero taong bayan ako. I represent even the dead Filipinos at babangon ko ang dangal nila kung kinakailangan magpatayan tayo just to respect the Constitution. Kasi kung hindi mo rerespetuhin yan, hindi mo nirespeto yung sinabi kong mga bumuo niyan, yung mga nag-ratify niyan at naniniwala dyan. Kasama na yung 32 million na bumoto kay Inday Sara. You cannot just disregard the 32 million Filipinos who voted for Inday Sara. Ay, bakit yung kay BBM? O 31 million bumoto dyan. Isa na nga ako eh. Oo. Pero, I can go out and say, tarantado ka, you are terminated, gago. Nilagay mo ang Pilipinas sa peligro. Pwede kong gawin yun. Pwede ko rin gawin yung kay Inday. You are terminated. Pwede ko sabihin kay Inday yun. Eh, ba't ko ite-terminate isang tao na wala akong nakita kundi maganda? Maganda na nga yung tao. Love you. We love you. We... Joke. Makalimut. Maganda na nga yung tao, may karisma, tapos panay trabaho lang. Eh kayo panay magnanakaw. Tapos ang masama sa inyo, yung pagnanakaw nyo, ibibintang nyo pampilit dito sa tao. E di magkaalaman na lang tayo, maglitawan tayo. Lahat ng para kay Inday, lumabas kayo. Lahat ng para kay Bongbong, lumabas kayo. You die for him, we die for Sara. Ganun lang. Mas masarap pa. Tandaan nyo lagi. Ha? Lagi nyo, huwag nyo kakalimutan yung sinabi ko. AFP, PNP, lahat ng Pilipino, mas matamis pa ang mag-civil war tayo kesa walang kalaban-laban, maging narco state tayo, komunista, at plundered country tayo. Doon ako sa may laban. Okay? Mag-upakan tayo, at least you fight for something. You fight for the wrong, bahala kayo. Ako, I will fight for what I think is right. Sa Constitution ako. I will fight for the Constitution. Because it respects the Filipino people. Ngayon, kayong lahat nasa ilalim na I will uphold the Constitution. Anong ginawa nyo? Binastos nyo. Binastardize ninyo. Binaboy ninyo. Kaya kami aalsa. Yon, maliwanag.
Kaya ako tatayo para ipahiwatig sa inyo, tama na, hindi pwedeng ginagawa mo, BBM. You are fired. You are terminated. Sa takdang araw, pinapalipas ko lang ang holiday season. Hindi mo naman pwedeng sabihin sa lahat, lumabas na eh. Pinapalipas ko lang yung holiday season at nagko-condition lang ang mga tao. Paglabas ko, labas ang mga tao, yung naniniwala sa akin. Ngayon kung walang gustong maniwala, di bala kayo, bansa nyo yan eh. Basta ko, masasabi ko sa mga anak ko, pinaglaban ko. Ha? Tayong mga senior, tayong mga MUP na retired, maraming salamat sa sumusuporta. Maraming salamat sa nagsasabi, sir, sama kami sa iyo. Maraming salamat, much appreciated. At kahit sa mga civilian na volunteers, kahit sa mga retired na mga government employee, teachers, everyone, maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayong lahat kasi pinaglalaban ninyo ang bansa ninyo. Pinaglalaban ninyo yung tama. Kailan magiging tama yung droga? Kailan magiging tama yung pagnanakaw? Ha? Sa private company nga, magnakaw ka na 1,000, anong mangyari sa'yo? Terminated ka. Siyempre, pag-explaining ka, hindi mo ma-explain. Oh, wala ka resibo. Oh, ninakaw mo eh. 1,000 pesos, tanggal ka. How much more kung bilyon-bilyon ang ninakaw na hindi ma-explain? Nasaan yung ginto? Nasaan yung PhilHealth? Nasaan yung sa PCSO? Ha? 1.7 billion tinamaan last year na issue in 2023, December. 1.7 billion in jackpot money. Akalain mo hawak na nila yun and then kinumit nila ginawang jackpot. Dapat yun papasok na sa National Treasury eh. Hindi. Mga magnanakaw talaga. Kinumit nila and then natamaan. 5 game sa loto. Tamaan ng 1 buwan, less than 1 month. 3 linggo, ganon. Imposible yun. Statistically impossible yun. Kahit sinong mga genius sa math, sasabihin sa inyo, that is statistically impossible. Ay, nako. O pinakamalapit na sa niya, statistically improbable. Ay. Imagine yun, limang 1.5 billion plus yung dalawa, tigo 100 million. That's 1.7 billion. Naman, December, lahat. Loan better. Hanip yan. Kaya nga, something's wrong. PhilHealth. Ano nangyari sa PDIC? Ano nangyari sa flood control? Walang bakal? Walang investigasyon? Ngayon, meron pang flood control? Ano nangyari sa Resolution 10? Kayong mga congressmen, Tor, akala ninyo okay na kayo sa akin? Hindi kayo okay sa akin. Lahat kayo, for that matter. Regardless kung kampi kay Inday o Duterte o kampi sa taong bayan o kampi kay BBM. Isa lang ang Resolution 10, lahat kayo nakinabang. 2012 pa yan. Ano na ngayon? 2025. 13 years. Kung yung pera na kiniklear ninyo lahat pumasok sa tama, siguro naman ang dami nun, trillion siguro yun, ang dami nang nagawa. Ilang airport na yon, ilang infra, ilang kalsada, ilang equipment sa armed forces. Meanwhile, ang armed forces kayo, masaya na kayo sa 35 billion ng tokwa. Kaya, people in the armed forces, kayong matitino ang isip. Ha? Kayong mga aligned sa taong bayan, you go out, wear your white ribbon. Sorry sa tumatawag sorry. You wear your white ribbon. Na? Kayong mga taong bayan na lalabas, you bring a white ribbon that you can give to the members of the armed forces or the PNP who are there in the vicinity. Kung ayaw isuot, kalaban yan. Kung sinuot, kakampi yan. You protect them. Okay? So, yun yung tao. So, isa lang ang sigaw. Hindi yung no to impeachment. Marcos resign. Hindi. You are terminated. Hindi na, wag nyo na isisigaw yung drug test. Hindi na. Tapos na tayo doon.
tayo ang magpapadrug test sa kanya pagka nahuli natin yan. Marcos, huhulihin ka namin. Ha? Huhulihin ka namin. Kung kinakailangan ganyanin ka at bunutin yung buhok mo, gagawin namin. Yun yung unang-una kong order sa AFP na matitino. Ha? Hindi, actually, una kong order, pick a side. Para magkaalaman tayo. Pick a side. Side with the Filipino people or side with BBM. Now, you have picked a side. Number 2 na order, kung merong hindi malinaw, you relieve each other. No? Second in command, you take charge. Third in command, you take charge. I don't care kung kayo, i-relieve nyo lahat kayo hanggang mula Colonel pataas, ang matira dyan, Lieutenant Colonel. Okay lang, we will survive. Kung ginakala promote natin yung mga Lieutenant Colonel to Generals, syempre by merit, no? By merit, ayusin natin. Yung Commission of Appointment, abolish yan, abolish natin. Yung Commission of Appointment, it is enough na yung agency mismo na out of merit, nakita niyang magaling, promote siya, mayroong sistema na implemented, may standard, walang palakasan, and then, siya yung aabante. Kaya yung yung PMAR lang, ha? Ang nasa high ranking positions, wala yung OCS, wala yung mga reserve. Ayusin natin. Nung ko pa gusto yan, ayusin eh. Tinyente pa lang ako. Sorry, umalis ako eh. Nag-resign ako sa serbisyo. Hindi ako nag-chief of staff. Hindi ko naayos. Pero ngayon, pagka umikot ang gulong, aayusin ko. Sisiguraduhin ko, wala na yung Commission of Appointments na yan. The power is with the people. And the people, binibigay yung power, dinedelegate yung power sa head of agency. It is enough. Basta meron tayong mga installed na mga standards, mga sistema that will ensure na by merit, hindi yung palakasan, bata-bata ko to, yung ganun-ganun. Syota-syota ko, yung ganun. Hindi. By merit. And then, di ka nadadaan sa senator. Sino ba yung senator? Utang. Ano kinalaman ng mga senator at saka congressman sa promotion mo? Gagong mga yan. It is enough na yung presidente ang mag-endorse ng promotion mo. Dadaan pa sa Commission of Appointment, putragis yan. Palakasan, ewang. Nakakalusot na yung iba, gago eh. Korap yung nakakalusot minsan eh. Tanungin niyo ako kung paano ayusin yan. Alam ko kung paano ayusin. Ang daming dumaan na tao eh, hindi naayos yan eh. Imagine that, ano? Commission of Appointments. And Gina Lopez. Hindi pumasa. Nakailan? Nakatatlo. Pasada sa Commission of Appointments. Duterte na. Ano siya kanya? Duterte na. Tapos nun, hindi naman pumasa. Bakit? Kasi nga, may mga interest, yung mga may kapangyarihan sa Commission of Appointments tungkol sa mining na babawalin ng Gina Lopez. So, walang kakwenta-kwenta yung Commission of Appointments na yan. Vested interest nila. Kaya, tanggalin dapat yan. Anyway, marami pang dapat pag-usapan, marami pa dapat pero ang sa akin, ay nano ka lang. Isa lang ang sigaw. Isa lang ang sigaw. You are terminated. Yun na lang. Para sa amin, para sa FJF, yun ang sigaw ko. Pagka tumayo ako, yun ang sigaw ko. You are terminated, lahat kayo. Na? AFP, PNP, pick a side. Taong bayan, or dito kayo sa bangag. Diyan kayo sa mga magnanakaw. Then, malinaw na sa akin. Hindi yun, naghihintay kami. Saan kayo kakampi? Kumilos naman kayo. Alam niyo ba kung December pa kayo kumilos last year? Hindi na nawala yung ginto. Hindi na nawala yung PhilHealth. Hindi na nawala yung Maharlika Fund. Hindi na nawala yung yung bakal sa flood control. Yung PDIC. Kung kumilos kayo noon pa, ngayon kayo kikilos. Kasi apektado yung retirement ninyo. Ay, sus, Ginoo. Ano yan? Oportunista.
Ngayon kayo kikilos kasi apektado na kayo, apektado yung pamilya nyo. Paano yung apektadong Pilipino na siyang kumakayod para magkaroon ng taxes ang tao, ang bansa natin, para ipasasa dyan sa mga magnanakaw na yan? Ngayon kayo kikilos. Kaya nga sinasabi ko ano yan, too late the hero. Kaya nga, pag tumayo ang taong bayan, it's up to you. Umampi kayo sa taong bayan, kung ayaw nyo, okay lang. At least, we will know, kaming mga taong bayan, we will know kung dapat kayo nandyan. Baka kasi pagka hindi, we will create a new one that will be fighting for the Filipino people. Ganun kasimple. Why can we do that? Because we are the sovereign Filipino people. Kayong Marcos, kayong mga congressmen, kayong mga nasa gobyerno, you better review kung ano sinasabi sa konstitusyon, because you have all violated, you have all betrayed the public trust. Kayo pa ngayon nagmamalinis, kayo pa ngayon yung ang gagaling magsalita. Hetyo puwera niyo yung presidente, mga nakaraan, at yung vice-presidente, ang gagaling ninyo. Hindi pwede yon. Hindi kami palo dyan sa ginagawa ninyo. Hindi nyo kami pwedeng linlangin o takutin man lang. Takutin kami sa ginagawa ninyo. You declare martial law, we will undeclare it, and we will show you, we will declare our own version of martial law. People's martial law. Tignan natin. Sabi ko sa inyo yung focus namin, yung utak namin is to save the country. Ang focus ninyo, yung utak ninyo is to plunder the country. Ang layo. Sinong tama? Kami. Alam niyo yun. Kaya kayo nagpapanik. Kaya kayo gumagawa ng sitwasyon that will justify a martial law. That will justify you using the armed forces and the PNP to quell the Filipino people. And that will not happen because we will not allow it. Ala ninyo, hahamon-hamon pa kayo, mga vlogger nyo, mga troll. Sige, nasaan na? Nga ka, ganon? Hamon-hamon. Maghintay kayo. Maghintay kayo. Change is coming. Change is coming. And we have the good Lord behind us, over us, protecting us. Kayo, you have the demons, you have Satan to protect you. And never mangyayari, never kayo mananalo. Lang niya kayo. Ano kala niyo? Just kami, pwede nyo kaming katayin? No!